I'm pretty sure meron sa inyo mga nag-aabang ng aking PC build, and yes, it's quite a couple of months already, and medyo natenga dahil sa daming overwhelming projects na dumarating sa akin. Lalo sa smartphone, sunod-sunod ang labas nila. Mayat-maya si Poco, mayat-maya si Tecno, mayat-maya si Infinix, and the list goes on. Walang katapusan. The moment na feel ko tutuloy ko na yung build ko, may darating bagong phone. Yung tipong hindi ko matapos-tapos tong ginagawa natin build. So I guess finally, eto na. Tutuloy na natin build natin. And papakita ko sa inyo mga last remaining components na gagawin natin sa build natin. So don't go away after this quick intro. Now, alam naman natin ang presyo ng RAM, ng CPU, ng GPU, and medyo nagtataasa. Pero medyo nasa-stabilize ko tinanong na may bumaba siya ng bahagya. Yung nga lang medyo shortage nga lang ang supply right now, based sa aking source. So nevertheless, binili ko naman mga to last January pa naman. So right now, ipupush through na natin yung build natin. So pagdating sa processor, I'll be using a Ryzen 7. And it's a 9700X. No? Bakit ko ba napili ito? For me, pound for pound, siya na pinaka-okay as of the moment. Pwede siya mag-multitasking, pwede siya pang live streaming ko, pwede siya pang video edit ko, and pwede rin siya maglaro ng games. Yung tipong all-in-one, hindi lang siya just for one single task na gaming, hindi lang naman siya just for one single task na video editing. This is a multitasker na pwede mong gamitin for all of those purpose. And based sa mga reviews na nababasa ko, siya na siguro pinaka-okay. And thanks nga pala sa aking friend si JX Pro for recommending this chip, and I think masusulit ko naman siya. Now, pagdating sa storage, I'll be using AA data. This is a Legend 860, which is a PCIe M.2 SSD Gen 4. Now, personally naman, na-try ko mga A-data na products for the past few years already, and happy naman sa kanyang performance. Be it, idiretso ko isalpak sa aking motherboard, ilagay ko siya as external storage, ilagay ko sa mga enclosure ni Orico, walang problema naman to. Cost-effective and reliable. Yan ang masasabi ko dito sa A-data. And ang gusto ko sa kanya, 3M ang kanya pandikit sa likod, hindi basta-basta. And ito itsura ng kanyang M.2. Looking nice and solid din ang kanyang cover. And ganito itsura ng kanyang chip, M.2. Now, pagdating sa RAM, I'll be having 64GB. This is a XPG na Lancer Blade na DDR5 na RAM. 4 na 16GB ang meron natin dito. So, isasalpak naman natin since 4 din naman ng slots na meron. And meron pa siyang heatsink na kasama and RGB na rin siya. So, nakapaggamit ako ng mga XPG na memories in the past, mga DDR4 ko. And it's still the one powering up my Ryzen 7 na 5800X. Okay naman quality XPG. It's more cost-effective than mga other brands in the market. And one thing that I like dito is kanya, maganda ka ng support and maganda ka ng reliability. And bago tayo magpatuloy, pakita ko lang tong mousepad na ginawa ko, no? And sarili ko namang inedit to. And pinaprint ko to kay MD Custom Mousepad. Ang ganda, no? And if you're looking out there for a really good na mousepad na large format, this is by the way a 90 by 40 cm. Saktong-saktuhan to sa aking table from TT Racing. And nilagay ko pa ng Gadget Psychic na watermark. Look. Don't worry, lalagay ko kung saan ko nakuha tong mousepad na ito on the description box below. And of course, sasama ko pa siya ng isa pang mousepad, no? Since malaki ang aking table, so it would take up a big space. Ito, from Red Magic. Personally, I'm a fan ni Mora, and this is just simply perfect for my table. You know, para sa mga fan ni Mora, perfect na perfect to. Thank you nga pala, Boss Michael ng Shandy Philippines para dito. Now, pagdating sa motherboard, I got a Aorus by Gigabyte. This is yung kanyang gaming line ni Gigabyte. And this is the X870E na Aorus Pro Ice. AMD socket AM5 na siya, PCIe 5, and DDR5 support. Meron siya Wi-Fi 7, Wi-Fi Easy Plug, and balita ko maganda kanyang VRM ng thermal armor, meaning mas magandang heat dissipation dito from this board. Isa na natin, no? So ganito itsura ng kanyang board. I will tell you na, well, honestly, medyo iba siya sa black kong case from Sama, pero I think it would give it a little bit of a contrast, kaya napili ko tong puting ito. Itong logo ng Aorus, andito nakatago 3 slot ng PCIe Gen 5, ito yung kanyang mamaw na heatsink, and dito papasok ang ating processor. Dito lalagay ang RAM slot, and the rest is history. Now, it boils down to only one thing na naiwan. Of course, yung graphics card. The ever-expensive graphics card. So, ito na. Yun, no? Ang mahal-mahal nito, guys. Lalo lang sa panahon ngayon, nagtataasan. Yung tipo kakatadong mo lang ng presyo ngayon, maya't maya iba na naman, tataas na naman. Very unstable ang kanyang presyo.
And thank you nga pala, Boss Danny ng AAA Brilliant Machines for this one. And they are located sa V-Mall sa Green Hills. Isa sa mga suki ko since 1999. I'll be having the GeForce RTX 5070 from Aorus. And well, honestly, ginawa ko na siyang build ng Aorus, no? Kasi personally, happy naman sa performance niya. Kasi yung dati ko is a Aorus na creator board din. Happy naman ako. It lasted me since 2018. Ganun katagal. So, I think this is a due upgrade na rin. And uy, nice. Merong Aorus pa dito. Na welcoming kit. So much packaging. May Aorus pa na badge. Grabe, balot na balot. So ganito magiging itsura na aking graphics card from Aorus. Well, honestly, this is definitely going to be a performer. Medyo may kabigatan siya dahil, well, RGB na rin siya. And probably the next thing to do is to build up the whole system. So of course, in-encourage ko to like, subscribe dito sa ating channel para ma-notify kayo once na na-upload ko na yung final build ko ng aking PC. So bale, I'll get going and build my PC and I'll see you on my final build. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click dito. And for one of my popular uploads, click here.